Hello guys, good morning. Monday dito sa Canada. At ito yung routine natin tuwing umaga. Walk again sa loob ng village na Aurora, Winnipeg, Canada. Guys, negative 11 yung lamig na nararanasan namin ngayon dito. Mapapansin nyo yung tabi ng kalsada, maraming mga akala mo tambak ng lupa. Ano yan? Snow. Unti-unti nang natutunaw. At yun, napakakita nyo, maputik siya kasi spring na. Unti-unti nang natutunaw yung yelo. Maya lang makikita nyo yung kalsada na umaagos na yung tunaw ni hilo. Sa mga ganitong oras, medyo unti-unti nang natutunaw siya. Pero pagdating ng hapon, nasa uli siya, tumitigas na uli. At mas grabe yung lamig. At tuwing umaga, nag-walk-walk tayo. Let's paikot din sa pakikita ko sa inyo yung mga lugar na dinadaanan ka. Marami rin yung mga Pilipino rito na lalakad-lakad tuwing umaga. Yun na routine nila. Kaya lang minsan nakakatakot ding maglakad. Kakasalubong mo, may mga aso silang kasama, pero may mga tali naman. Kaya lang nakakatakot, ang lalaki nila. Kaya minsan may iwas ako. Nakita ko medyo parang mabangis yung aso. Bumabalik ako. Tatakot ako makasalubong. Baka kaya napapanood ko sa na bigla na lamang nakakawala yung aso. Malamig siya pagka sobrang lakas ng hangin. Kaya minsan nagtatago ako sa hangin eh. Yan, lumilitaw na ang aking halaman, no? Tutunaw na isna. Ayusin ko yan pagka yung wala na siyang snow. Ano natin siya. Start na tayo ng paglalakad. Nandito na tayo sa may park. Sobrang palamig. Negative 11 yung weather, pero sikat ng araw, titindi na yung sikat ng araw umaga, pero napakalamig. Punta tayo sa park. Dati pagka walang snow, rito mga bata na nagpaglaro. Canadian, Pilipino, Indiano. Pero sa mga oras na ito, wala kang makikitang paglaro sa park dahil sobrang lamig. Nakikita nyo, ay siyang dinadaanan ko, mga
Snow, yung mga puting yan, puro snow yan. Alam mo, mga lupang nakatambak. Snow yan, unti-unting natutunaw. Pero sa mga oras na to, hindi siya natutunaw kasi sobrang lamig. Mamaya pang tanghali, pagka medyo matindi na sikat ng araw. Wala akong gloves. Hindi makatagal yung kamay ko sa paghawak ng cellphone, kaya kailangan palitan left and right na kamay. Sabay ako nagbibideo. Ito mga bahay na malalaking ito, pero halos Indiano ito nakatira dyan. At it's tapat naman halos Pilipino yan. So guys, wala tayong nakikitang naglalakad ngayon. Grabe lamig eh. Ako lang yata naglalakad eh. Wala, routine ko na ito tuwing umaga. Kinakailangan maglakad-lakad. Hindi pwedeng sa bahay lamang. Pero siguro kakaroon kami ng time pagka summer na gumala sa ibang lugar. Ayun, meron na naman ako nakakita nagpapadumi ng mga aso yun. Labang dulo. Guys, dito nga pala na may pumapasok ng bus dito eh. Bali dito yung parking nila. Dito sila nagpapark. Ay naku, ayun, may dalawang. Ako, 3 aso yung nandun doon. Hindi ako pupunta ron. Dito ako sa kanan. Mamaya ako pupunta. Tapos meron pa din sa kabila. Dito ako sa kanan para takot ako sa aso. Biglang nakawala. Dito muna tayo maglalakad-lakad. Doon sa dulong yun. After na makarating tayo doon sa dulo, balik ulit tayo. Ayun. Nagkakahulan yung mga aso doon. Kakitaan sila eh. Nakakatakot yun eh. Guys, nung unang punta namin dito, halos wala pang nakatayo dyan. Ayun, punong-puno na. Dahil isang malaking yun. Ayan, school yan. Ayan. School yan dito sa Venezuela. Tapos doon sa may labasan, may mga establishment o tinatayo na doon. Napakalaki nitong village na ito. Isa ito sa mahal ng tindahan ng bahay. Ayan, lumaan yung bus. May bus na kaysa mapasok dito. Kaya pwede ka na pumunta ng city kahit wala kang service. Sasakay ka lang sa bus. Nag-aabang ka. May oras naman ang daan. Ito.